Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, turuan ko kayo kung paano magbayad ng SSS contribution gamit ang ating GCash. So let's go! So bago yan, pumunta muna tayo sa website natin ng SSS. Tapos dito sa Pay Contribution, select natin Generate PRN. Tapos dito po sa PRN na window, meron dito sa membership type. Mamimili po tayo dyan kung whether you are employed, voluntary, or OFW. So sa akin po, voluntary. And then dito po yung period or month. Tapos dito naman yung maximum and minimum contribution. So sa akin po yung minimum contribution na 750. Select lang natin kung ano yung contribution na babayaran natin. And then, select na natin tong Generate PRN. Tapos, dito po makikita nyo na yung inyong payment reference number. Yan na po yung PRN. So, kukopyahin nyo po yan. Copy nyo and then mamaya ipe-paste nyo yan sa ating GCash. So, dito po sa GCash natin, select po natin itong bills. And then, select naman natin ngayon yung government. And then, sa search bar, type natin yung SSS. So, pagka-type natin ng SS, meron siyang dalawang option, which is yung contribution. And then, yung isa, SSS loan. So, select lang natin yung SSS contribution. So, ito na po, dito sa amount, lalagay natin yung babayaran natin na amount, which is yung 750 sa akin. And then, take note lang na merong service fee of 8 pesos. Tapos, dito sa account type, syempre PRN, select natin. And then, yung payment reference number, ito yung PRN na kinapi natin kanina from the SSS website. And then, sa payer type naman, select natin yung voluntary contribution. Yun yung sinelect ko din kanina. And then, dito naman sa email address, this is optional. Pwede nyong ilagay yung inyong email address. Pwede rin namang hindi. And then, click nyo lang po yung next. And then, ito na po yung confirmation na babayaran natin, which is 758. Ibig sabihin, kasama na po yung service fee na 8 pesos. And then, double check nyo na lang yung mga details dito, like yung payer type. And then, lalong-lalo na yung payment reference number na galing sa website. And then, pwede na natin iselect yung confirm.